hirap at patuloy na nararanasan ng mga taong salat sa pangunahing pangangailangan, pagkain, kasuotan, tirahan at iba pa. Bakit nga ba sa paglipas ng panahon, ang mga suliraning ito ay hindi pa rin nawawala? Ito ba'y dala ng ating ekonomiya o ito'y dala na rin ng mga tao na walang ginagawa sa buhay? Ano nga ba ang nararamdaman ng mga tao na kararanas ng kahirapang ito? At ano ang kanilang ginagawa upang malagpasan ang pagsubok na ito sa kanilang buhay? Paano nila hinaharap ang umaga na sa kanila'y dumarating? Ang mga sagot sa katanungang iyan ay masasaksihan niyo ngayon. Napili namin interviewin si Nanay Lucy kasi nga nakita namin na wala silang kuryente. Tatlo yung mga anak niya, tapos hindi namin alam kung paano niya ito nabibigyan ng baon. Simula sa pagkain, sa araw-araw, anong ginagamit ng sabon, sa paglalaba, paano siya nakakuha ng pera, ngayong wala naman siyang trabaho, tsaka wala na yung asawa niya. Si Nanay Lucy, tubo siyang pakuor, pero dito na siya lumaki sa Humayaw. Nanay at tatay niya, tricycle driver lang daw yung tatay niya, tapos yung nanay niya, walang trabaho. 4 silang magkakapatid, pero hindi siya yung panganay. Maaga siyang nakapag-asawa, sa edad 18, nakabuo sila ng 3 supli. Pinakilala niya nga yung asawa niya, ang Elito daw yung pangalan. Sa ano lang yun, sa kantsaw lang ng mga barkada niya. Tapos sabi nga ng mga barkada niya, mabait daw yun, hindi naniwala siya. Tapos tinanong ko kung mabait nga daw. Nabanggit din ni Nanay Lucy na minsan nga walang trabaho yung asawa niya. Minsan kung saan lang naghahanap. Minsan kapag wala pa trabaho, di wala silang makain. Tapos dumating ang sitwasyon na napaawa yung asawa niya, binabaril. Tapos simula nung nawala yung asawa niya, hindi na alam ni Nanay Lucy kung saan siya kukuha ng pagkain, kung saan nila kukunin yung pera, pambayad sa bayarin, kung paano niya papaaralin yung mga anak niya. Ngayon siguro tutulungan sila ng mga nanay, ng tatay niya, ng mga kamag-anak nila, pero paano sa hinaharap? Pag pare-pareho na silang matatanda. Natanong ko lang kung bakit wala silang kuryente. Inuwento niya sa akin na simula na nung nawala yung sister niya, wala na silang pambayad ng kuryente. Tapos yung sa iyo, sa tubig naman, swerte, may poso. Pero kung isipin natin, saan yung sabot at paglaba? Hindi na rin niya napaplansya yung mga uniform, yung mga anak niya. Yung mga kapitbahay nila, doon lang sila naasa para sa pagkain. Minsan naman yung mga natitirang kanin, nilulugaw niya na lang kahit gabi. Kasi tayo mga kabataan, tatanungin natin sarili natin. Nakatiis ba tayo ng gano'n? Minsan hindi na sila nakain. Kasi nga saan naman sila kukuha ng panggasto o pangkain nila sa araw-araw. So, kung may imagine mo, ano na lang kaya yung tsura ng mga anak niya? Siyempre manigin mo ako na nagpayan. Tapos isang buto. Ano kaya yung mga sinasagot ni Nanay Lucy? Kung magtatanungin siya ng mga anak niya. Sa tagal ng pagkakwentuhan namin ni Nanay Lucy, umabot na sa punto. Umiyak siya dahil nga sa hirap, naisip niya na paano yung sa mga susunod na araw. Imagine nyo na lang yung mga nanay natin na umabot na siya sa pag-iyak kasi hindi niya na nga makaya yung mga nangyayari sa buhay niya, sa buhay nila. Ngayon, ang inaasahan na lang daw niyang pera, yung sa areglo, sa asawa niya na namatay. Diba? Dahil sa kahirapan, natanggapin mo na lang yung perang yun. Para panggastos, hindi mo naisipin yung sarili mong emosyon na nasasaktan ka. Hindi lang naman bagay yung nawala, buhay ng asawa mo, na pinabukasan ng mga anak mo. Pero wala siyang choice kundi tanggapin ng pera. Dahil nga sa kahirapan, lalo lang siya. Isa sa mga naging produkto ng labis na kahirapan ng isang bansa ay ang pagkakaroon ng mga taplansangan ng mga pulubi. Sila ang mga taong walang kakayahang makapaghanap buhay at walang sapat na kakayahan upang matugunan ang mahing pangangailangan upang mabuhay. Ito ay maaaring naging bunga ng mga kapansanang dinadala o di kaya bunga
ng karamdamang pangkaisipan at tuluyan ang ibinaon sa likod ng kanilang mga paa. Ang mga taong ito ay sadyang nagpapalaboy-laboy sa mga lansangan. Walang maayos at disenteng pananamit, walang makakain, walang matitirhan, at ang tanging ikinabubuhay ay walang iba, kundi ang paliligtas. Sa pagkakataong ito, ating matutunghayan ang isang aktual na kalagayan na kung saan aming binigyang buhay ang mga nagiging karanasan ng mga taong nasasadla sa ganitong buhay ng kalagayan.